Oh, humanda na kayong mapago dahil ito na naman po siya. Lumikot na naman ang kamay. Hindi na kasi nakaka-aesthetic yung itsura nga ng wallpaper dito sa kusina. Kaya ito, pagagandahin na natin. Pero syempre, bago ngayon, hi, hello, welcome to my vlog. Bago ko nga umpisahan yung gagawin ko sa kusina, syempre itatabi ko na muna yung mga cabinet na nakaharang dyan para kahit papano lumiwanag naman. Sus, hindi lang yung pagdi-DIY, te. Wag mo kaming lokohin. Kabisado ka na namin. Basta gumalaw yung kamay mo, matik, lahat ng gamit sa bahay mahihilo. Hala, hindi. Dapat pa nga iusog ko na lang tong cabinet na mayroong laman, pero naawa naman ako, be. Kaya nga ito, tinanggalan ko na siya. Natatakot na din kasi ako, baka murahin na ako niyan. Pero hindi, magugulo na din kasi yung mga laman niyan. Kaya nga ayusin ko na din sa isang araw. Syempre wala namang ibang pagpupwestuhan yan kundi dito naman sa kabilang side. O diba, lipat-lipat na lang talaga yan siya ng pwesto. Pero in fairness ha, nakaya ko ng isang buwan nang hindi nagdilipat ng pwesto ng gamit. Sa totoo lang kasi naawa na rin ako sa inyo. Dahil alam ko naman na nanonood lang din kayo, pero pinapagod ko pa kayo. O siya, ito na nga, dito talaga sa bahay, ito yung pinaka-insecurities ko. Itong kusina namin, lalo na yung nasa itaas. Dahil kung nakikita nyo naman, hindi ka nalagyan ng wallpaper, kaya ang pangit tignan. Pero okay pa naman sana tong wallpaper na nakadikit dito. Yun nga lang, may parte na talagang butas-butas. At nakaka-apekto na talaga siya sa trabaho ko dahil kapag ka meron akong binivideohan na kailangan dito sa kusina yung setup, kitang-kita nga yung mga sira na yan. Yan naman ito, para aesthetic naman ang itsura. Ayusin ko na yan. Pero syempre yung ayos na gagawin ko dyan, yung kaya ko lang. Kaya wag na kayo masyadong mag-expect. Hayaan nyo na ako. Ako naman to eh. Hala, hindi. So ito na nga, yun ang isip ko nga ipalit dito. Yung vinyl na pang kusina na. Dahil kapag binubuksan namin tong kalan namin, super lakas ate. Kaya natakot talaga ako na baka masunog yung wallpaper na nakakabit dito dati. Kaya naghanap nga ako ng heatproof at oilproof na pwedeng ipalit dito. Pero sa totoo lang, hindi na talaga ako nag-expect dahil nakaganito na nga dati yung lababo ko. Pero ate, nung natanggal ko na yung cover sa likod, grabe, sobrang dikit talaga compare dati. Kahit nga hindi na gumamit ng extra pandikit, pwede na. Pero dahil nakabili na ako, nilagyan ko na nga rin. Pero ang gusto ko talaga sanang ilagay dito, yung katulad nga ng vinyl na nakalagay dyan sa lababo ko dahil napakatibay talaga niya. Yun nga lang, medyo pricey kasi talaga, kaya ito na lang yung naisip ko. Kasi hindi naman nababasa dito, kaya okay lang. Ang paganda lang talaga yung atake niya. Bali, yung sukat nga nitong dinidikit ko, 30 by 60 cm. 30 pieces na ganyang size nga yung in-order ko. Tapos nag-order din ako ng 30 by 30 cm na size. Para yun naman yung ilalagay ko sa may itaas. Yun din kasi talaga yung goal ko, yung matakpan nga siya hanggang itaas. Pero sana lang maabot ko dahil hindi naman ako ganun katangkaran. Bagay na bagay nga maglagay ng ganito sa mga flat surface. Pero dahil hollow blocks or rough lang tong pader namin dito, ayan, nakikita talaga yung mga pagitan nila. Buti na lang meron pa ako natabing ganitong pa-goldie. Kaya naman, ayan, nagamit ko siya dito. O diba, imagine niyo na lang kung paano ko yan naabot. Nanguha lang naman po ako ng maraming upuan sa kapitbahay para lang maabot ko yan. Tapos ayan, para-paraan na lang talaga para ma-press yung mga vinyl na yan. Pati itong mga pa-goldings ko dito, ginawan ko na lang din ng paraan para maidikit ko hanggang itaas. Sabi pa nga ng Papa J, antayin ko daw siya nang matapos to. Naku be, masyado mo naman yata akong minamaliit, tsaka hindi na to makakapag-antay. Grabe, basta talaga may ginusto na gagawa ng paraan kahit napakahirap na. Pero aminin, nung nalagyan ko nga siya ng mga pa-goldings na ganyan, gumanda talaga siya, no? Pero hindi ko nga alam kung pangkusina pa nga itsura nito. Pero di bali na, at least gumanda na siya. Yung mga oras na yung pinuntahan na nga ako ng kapitbahay ko, which is yung mama ko, dahil nawawala daw yung mga upuan niya. Baka green pa naman yung mama ko, kaya mahal na mahal niya yung upuan na yan. Ala, hindi. O baka sabihin nyo na naman, wala akong kapaguran, syempre namamahinga din po ako. Pero di ba okay na okay lang mapagod kung ganyan naman kaganda yung magiging resulta. Nagpalit na nga rin pala ako ng kurtina dahil baka mautusan na naman ako. Yung kabilang side bukas na nga namin gagawin, so abangan nyo na lang.